Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mga panig ng mundo. Fight schedule and updates po tayo dito po sa Phil Boxing na kung saan ang mga labanan na ito ay hindi gaano napag-uusapan sa social media. Maghahayag din po tayo sa ating reaksyon sa performance ni Ortiz at sa pagkatalo ni Luis Alberto Lopez. Idagdag naman natin yung pagkatalo naman ni Dave Apolinario kontra sa Mexicano. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpa dito sa ating munting channel, inaanyahin ko po kayo na sana supportan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuport at sumubaybay dito sa ating munting channel, tapos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports page kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi natin ito patagalin pa. Simulan na natin. Unahin natin ang bakbakan sa pagitan ni Luis Alberto Lopez at Angelo Leo. Mga idol, dilingid sa ating kalaman na talo po si Luis Alberto Lopez by knockout. So lumagabak po ang kanyang kartada at naagaw ang kanyang IBF sa 30 wins with 17 wins coming by way of knockout at may 3 talo na. Sa kanyang 3 talo, for the first time siya nakatikim po ng knockout. Samantala si Angelo Leo, umangat po sa 25 wins with 12 wins coming by way of knockout, may 1 talo lamang at kasalukuyang may hawak po sa IBF World Featherweight title. Congratulations para po kay Angelo Leo na kung saan sabi ng mga higanting vloggers sa boxing na naka-upset, para sa akin hindi upset ang tawag doon. May laban po talaga si Angelo Leo. Oo. Sa physical appearance, may mga kalabangan si Leo. Lamang, mas pabor ako or yamado ng kaunti si Luis Alberto Lopez. Kung nyo napanood ang ating video sa prediction natin sa bakbakan na ito, 55-45 sa ating comparison in favor of Luis Alberto Lopez. So 5% lang ang diferensya. Ibig sabihin may laban po talaga. Oo. Ang nakikita ko doon sa naging performance ni Luis Alberto Lopez, mga idol, masyadong kumpiyansa. At idagdag pa natin, talagang problema sa kanya yung depensa. Masyadong bukas ang kanyang depensa. Sa kanyang pagkumpiyansa kanina, nasingitan ng isa at yun ang sanhin ng kanyang pagkatalo. So anong aral ang ating mapupulot doon? Lalo na sa mga boxers na nanonood dito sa ating munting channel. Huwag magpakakampante. Hindi porket hindi kilalang knockout artist ang katunggali ay walang chance makapagpa-knockout yan. Kasi itong si Luis Alberto Lopez, natikman niya ang power, lakas ni Angelo Leo, kaya niya saluhin. Ilang beses siyang tinamaan. Pero yun nga, yung kanyang tibay, siyempre may hangganan. At malimit ko nga sinasabi na may tibay ang boksingerong ito. Ibig sabihin, hindi sa lahat ng pagkakataon. At yun na nga nangyari na nga po mga idol. Ang hindi inaasahan na pagka-knockout nitong si Luis Alberto Lopez. Kasi nga matibay, may tibay daw ang panga nito. At ako rin, isa rin ako nagsasabi na may tibay dahil marunong ito tumanggap. Pero yun nga, sa hindi inaasahan knockout ang kanyang sinapit. Dahil sa masyado siyang kumpiyansa. So dapat huwag talagang magpakakampante. Kasi sa isang suntok lang kayang magbago ang takbo ng laban. At sa isang suntok lang kayang tumapos sa laban. Ang mga nagsasabi po niyan ay hindi ako, kundi sila si Gennady Golovkin at Antonio Margarito. Ngayon, dito naman tayo sa naging laban ni Dave Apolinario kontra sa malakawayan po sa tangkad na si Angel Ayala. May kalamangan si Kabayan pagdating po sa puntusan. Pero ang problema, nasingitan po siya sa buliga. Na kung saan yon ang kanyang ikinatalo sa laban. Bumagsak siya at yun na nga, natalo siya. Ang masasabi ko naman dyan mga idol, bounce back para sa ating kababayan. Hindi pa huli ang lahat para sa kanya. 25 anyos lang po ito. So marami pang mga pagkakataon na ito po ay makaangat at sa hinaharap ay magiging isang world champion. Oo. So sana makarecover agad itong si Dave Apolinario. At congratulations para po kay Angel Ayala na kung saan nakuha niya ang panalo sa laban nila. Oo. Hindi po madaling laban yun at napakatangkad nga. Abutan talaga si Kabayan mga idol, lalo na sa buliga. At sana makakuha po ng paraan ang mga trainers kung paano mapagtibay ang buliga ng ating mga pambato. Kasi halos marami na mga Pinoy boxers na natatalo sa buliga. Oo, marami.
Ang iba dating world champion, ang iba ay dating world title challenger. Nung saan gapang talaga sa budiga tinamaan. Although hindi po yan ganun kadali, pero sana makakakuha ng idea ang ating mga trainers kung paano mapagtibay, mainsayo ang budiga ng ating mga kababayan dahil yan ay magiging sa hinaharap na pag Pinoy ang makalaban ng ibang lahi, alam na ang kanilang susungkitin kundi ang budiga. Kasi alam nilang yun ang kahinaan ng Pinoy. Oo. Ito'y isang lang, paalala, ganyan. Nasa na makakakuha tayo ng idea. So ngayon, sa performance ni Berher Ortiz sa kanyang laban kontra Sergey Bohachuk. So dito, dilingid sa ating kalaman na panalo by split decision si Ortiz, kung di ako nagkakamali. So tumas ang kanyang kartada sa 22 wins with 21 wins coming by way of knockout na panatili ang kanyang pagka-defeated. At siya po ngayon ay kasalukuyang may hawak na sa WBC Interim World Super Welterweight title. Samantala ang Ukrainian fighter na si Sergey Bohachuk lumagapak po sa 24 wins with 23 wins coming by way of knockout at may 2 talo na. Reaction ko, dapat rematch. Bakit? Kasi diskumpiyado ang maraming fans. Kung ako magsasabi na para sa akin panalo si Ortiz, maraming mag-disagree sa akin. Kung ako naman magsasabi na dapat manalo si Bohachuk, siguro may mag-disagree pa rin sa akin. So rematch. At nang sa ganon, malalaman talaga ng buong mundo kung sino talaga ang panalo. Ganun lang kaiksi ang aking paliwanag tungkol dyan, na kung saan kanina, masasabi ko nga na nakadalawang bagsak si Berher Ortiz. Ganun pa man, kahit dalawang bagsak, sa unang bagsak sa first round hindi siya binilangan. Sa ikalawang bagsak naman niya mga idol, binilangan na siya. Pero hindi naman siya napag-iiwanan pagdating po sa puntusan. Oo, hindi siya napag-iiwanan. At hindi rin po napag-iiwanan sa puntusan si Bohachuk. Anong ibig kong sabihin? Hindi nagpabaya si Bohachuk sa puntusan. Dalawang bagsak. So lamang dapat, di ba, sa panalo si Bohachuk. Pero ganun pa man, sa mga mata ng hurado mga idol, may nakita sila kung bakit pinalusot nila si Berher Ortiz. Hindi ko alam kung yan ba ay kasama na sa malimit kong sinasabi na politika sa boxing, or yung malimit ko din sinasabi na pagdayo ka, dapat in-knock-out mo ang katunggali mo kung kaya mong in-knock-out. Dahil pagka magkaroon lang ito ng close fight ticket sa scorecard, delikado ka sa favoritism, hometown decision. Yun po talaga ang malimit. So, mga idol, sa laban na yan kanina, ay masasabi natin hindi po parang nakukulangan ang maraming boxing fans sa pagkapanalo ni Ortiz. Dahil mas pinaboran pa nga nila na dapat manalo daw si Sergey Bohachuk. Ako para sa akin close fight lang po talaga na kung saan kailangan ang rematch. Rematch talaga. Yun ang the best po talaga mga idol. Kasi pag nag-rematch ito, diyan natin makikita kung sino ba talaga. Saan dapat mag-rematch ang mga ito? Dapat sa Saudi. Bakit? Pag sa Saudi kasi mga idol, semi-neutral. Kasi ang mga horado, ganun pa rin naman Pero dapat, kung kaya ni Bohachuk na i-knock-out si Ortiz, i-knock-out niya na sa rematch. At dyan sa laban yan sa rematch, delikado na rin si Bohachuk. So, ibig sabihin, kaabang-abang pa yan mga idol. So, ngayon dadako na tayo sa ating fight schedule and updates na kung saan hindi gano'n na pag-uusapan sa social media. August 15, 2024, Cantilan, Surigao del Sur. Para po sa mga boxing fans na taga diyan sa Cantilan, Surigao del Sur. Inaanyayahan ko po kayo na panuorin ito ng live. Ang event na kung saan ang magsisilbing main event sa kabilang laban ay itong si Ruslan Eco. Ang kanyang makatunggalay ay si Jason Brillo. Marami po ito mga idol na kung saan busog na naman ang ating mga mata sa mga ma-aksyon na bakbakan. Ang nasa undercard si Fernando Tagpuno Jr. kontra Jing Agwan. Gisarial Angkahas kontra Paulo Fortun. GGG Ulugon kontra Randy Palma. Gerald Into kontra Mark Jan Yap. So, mga idol, mga ma-action na bakbakan po yan na ating masasaksihan ngayong August 15 dyan po sa Cantilan, Surigao del Sur. Suportahan po natin ang mga Philippine
boxer or ang field boxing. Okay, papatuloy natin. August 24, gaganapin po ang bakbakan na ito sa The Flash Grand Ballroom of the Elordi Sports Complex, Parañaque City. Main event, bakbakan sa pagitan ni Bin Lu kontra Nilbert Gaballo. Yan po ang main event. Ngayon sa undercard naman ay ito sila Christian Ligane kontra Joshua Belisina. Joji Pakaman kontra Jason Rugilio. Arnulfo Diorico Jr. kontra Carlos Diaz D7. Ali Caniga kontra Pril Tupas. Kinjan Jordan kontra Clisrel Tenorio. Raymond Poon Kaiching kontra Winlin Rosales. Marami pa po yan mga idol. Hindi ko lang nabanggit kasi lalong ahaba ang ating video. August 24, 2024 sa BF Homes Gym, Parañaque City, Kenneth Llaber kontra Ching Ching Yang. At August 24, kung di ako nagkakamali, Almindras Gym, Davao City, Iman Bacusa kontra Rijan Arquita. Mga idol, itong si Iman Bacusa, ito po yata ang sinasabing anak ng ating pambansang kamao na si Sen Pacman, ang nag-iisang 8th Division World Champion. So anak to. Mga idol, masasabi kong magandang laban din itong labanan sa pagitan ni Bacusa, dahil itong si Bacusa mga idol hindi po ito basta-basta na boksingero. Bakit? Dahil po sa kanyang height na umabot sa 5 foot and 10 inches na kung saan bibihira po iyan sa field boxing yung mga matatangkad. Mabibilang lang po sa daliri ang mga boksingerong Pinoy na malalaki, matatangkad na nakahiligin nila ang boxing. Dahil pag Pinoy kasi, pagka matangkad, sa ano po yan, basketball talaga. Alam naman natin kung gaano ka popular ang basketball sa ating bansa. Basketball. Pero ang boxing, bibihira talaga nakahiligan ng boxing sa ganito katatangkad. No? Sino-sino lang ba ang kilalang matangkad ngayon na boksingero sa field boxing na kung saan sa tingin natin may tsansa sa hinaharap na maging isang world champion? Siyempre, itong si Iman Bacusa, Wilson Mindoro, Yomer Marcial, yan po, mga matatangkad po yan. Kaya, full support po tayo sa mga nalalapit na bakbakan para po sa ating mga kababayan. Okay, hanggang dito na lamang. Ito po ang Dong Sports PH. Maraming salamat po.